ng panaghoy. After Jeremiah, panaghoy. Ang sumulat po nito ay si Propeta Jeremiah. Nasa 3 kabanata, talatang 22-23. No? Bigyan ko muna po kayo ng background. Si Jeremiah po ay isa sa mga propeta ng Panginoon ang sabi po nila, one of the major prophets. Ang lahat po ng propeta ay pantay-pantay po sila. Nagkataon lang na sinasabing major at minor dahil sa dami nung sinulat. Pag sinabing major prophet, sila yung mga propeta sa Biblia na ang sinulat ay marami. Sila Jeremiah, sila Isaiah, sila Ezekiel. Ang mga minor naman po, sila Jonas, sila Micah, sila Amos. Yun po yung mga may iksi yung kanilang mga aklat. Pero pare-pareho po silang propeta ng Panginoon at ginamit po sila ng Panginoon nung panahon ng lumang tipan sa bayan ng Israel. No? Si Jeremiah po ang sumulat ng Lamentations o Panaghoy. Ito po ay bunsod ng kanyang damdamin sa bayan ng Israel. Alam niyo, mahal po niya ang Israel. Mahal niya ang mga kababayan niya. Mensahero po siya ng Diyos. Ang gustong iparating ng Panginoon sa kanila ay may kasasapitan sila o may daranasin silang kaparusahan or poot ng Diyos. No? Ano ba ang nangyari? Ginamit ng Diyos ang Babylonia. Sakupin ang Israel. Ito yung panahon ng mga around 500 BC. 500 taon mahigit bago dumating ang ating Panginoong Jesus. No? Ang nangyari nang sakupin po ng Babylonia ang Israel, ang mga tao po, ang ilan ay napatay, ang ilan ay namatay sa gutom, at ang ilan naman po sa kanila ay tinangay upang gawing biha ng mga Babylonia. At ang isa po din sa nakakalungkot dito ay nagiba po ang templo. Ang templo ng Diyos ay giniba ng mga Babylonia. Ngayon po, ito ay bunga ng kanilang kasalanan. Ano ba yung kasalanan ng mga Israelita? Bakit sila pinarusahan ng Diyos? Bakit ginamit ng Diyos ang Babylonia? Ito po yung mga kasalanan nila. Ito yung mga dahilan kung bakit. Ano? Una po, dahil sa kasalanan ng mga tao, ng mga mamamayan mismo doon sa bayan na yun. Pangalawa, yung pagtanggi o ayaw nilang tanggapin yung salita ni Yahweh. Ayaw nilang tanggapin yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ginagamit ng Diyos na ipahatid yung kanyang salita sa mga tao. They rejected it. At ang pangatlo nun, yung kanilang mga naging pinuno, lalo na kanilang mga naging hari, ay dinala sila sa maling landas. Anong kadalasang nangyari? Ang mga hari nila ay mga magsasamang tao. At isa sa pinakakasalanan ng mga naging hari ng bayan na ito, eh walang iba kundi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan yung ayaw na ayaw ni Yahweh. Sabi niya nga, ako'y mapanibughuin. Siya lamang ang karapat dapat sambahin. Ito ang ginawa ng kanyang bayan. No? Ganun niya kamahal ang kanyang bayan, pero ito ay taksil. Dahil ang minahal o sinamba ng kanyang bayan ay walang iba kundi ang mga Diyos-Diyosan. Okay? Si Jeremiah po, o si Jeremias, ay mensahero ng Panginoon. Pero sa kanyang paghahatid ng mensahe ng babala, paalala na sila'y magbalik loob sa Diyos, wala pong nakinig sa kanya. Sabi nga, wala man lang na-convert, wala man lang na-convict sa mensahe ni Jeremiah. Kaya po ganun na lang yung kanyang panaghoy, yung pagdadalamhati ng kanyang kalooban, kaya niya po naisulat yung aklat ng Lamentations or Panaghoy. No? Kung titignan po natin sa pamantayan ng tao, failure si Jeremiah. Bakit? Kasi hindi na-convict yung mga tao sa salita niya, sa mensahe niya eh. Pero alam niyo po, si Jeremiah po ay isa sa pinakamatagumpay na mensahero ng Diyos. Ano naging pamantayan ng Diyos sa buhay ni Jeremias? Hindi po yung mga taong na-convert, kundi yung kanyang pagtitiis, yung kanyang katapatan na sumunod sa utos ni Yahweh. Umiiyak siya, dumating sa punto talaga na nagre-reklamo na siya, nawawala na siya ng pag-asa, pero nanatili po siyang tapat. Ito po yung pinakamahalaga sa Diyos. Trust Him and obey Him. Ito po yung isa sa naging characteristic o isa naging ugali
ni Jeremiah. Napakahalaga po para sa Diyos ng pagsunod. Sa kabila ng mga batikos or pang-aalipusta na tinanggap ni Jeremiah, ultimo sa mga taong malalapit sa kanya, hindi po siya nawalan ng loob na ituloy yung pinagagawa sa kanya ni Yahweh. Isang katutak na iyak na siguro ang ginawa ni Jeremiah para sa kanyang bayan. Pero wala po ang nakinig sa kanya. Kaya nga ang title ni Jeremiah, he is called the weeping prophet. Ang tumatangis o iyaking propeta. Dahil yun po, yung gano'n niya lang kasigli yung kanyang damdamin na sana ito kanyang bayan ay hindi sapitin o hindi matanggap, maranasan yung darating na poot ng Diyos. Oh? Ang mensahe niya lang naman, simple, magbalik loob kayo sa Diyos, kung hindi, tatanggapin ang parusa. Okay? Basahin po natin sa Lamentations or Panagoy, chapter 3, verse 22 and 23. Pwede po ba tayo tumayo sa pagbasa? Sa English po, ito yung nakalagay, ano? Actually, kulang ito eh. Ito lang yung verse 22. Ang sabi sa English, ito, basahin po natin ng sabay-sabay. Yung English muna. 1, 2, 3. The love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is their faithfulness. Tagalog po. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay langit sa liwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakaliw. Maraming salamat. Mari na po tayo umupo. Ito pong dalawang talata na ito ay napakaganda po. Ano? Pero ang pinagmulan po nito ay medyo mapait, malungkot. Sabi nga nila, ito na raw po yung aklat na pinakamalungkot sa Biblia, itong Panagoy. No? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Alam naman po natin, ang Diyos ay nagmahal sa atin unconditionally. Wala pong limit. Hindi nagmamaliw at yung kanyang kahabagan ay walang kapantay. Sa English, His mercies never come to an end. They are new every morning. Pag-gising sa umaga, parang na-refresh, na-reset. Kung ano yung naging lungkot, mula umaga hanggang gabi, pagdating ng umaga, they are new. Oh? Great is thy faithfulness. Tunay nga po ng dakila ng katapatan ng ating Panginoon. Ngayon po, kung titignan po natin, kung ikukumpara sa tao. Next slide. Ay, di mo na pala. Sige, balik muna tayo. Kung ikukumpara sa tao, ang pag-ibig ng Panginoon, hindi nagmamaliw. Pero ang tao po, alam po natin ang likas ng tao pagdating sa usapang pag-ibig. Tama po ba ako? Pagdating naman sa habag o sa mercy, gayon din po ang tao. Ang Panginoon, ang sabi dito, His mercies never come to an end. Pero sa atin po, alam po natin ang mga sarili na lang. Sa sarili na lang po natin tayo tumingin. Alam po natin yung ating kalagayan pagdating sa aspeto na ito. Pangatlo, yan, yung katapatan. Ang sabi dito, ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Alam din po natin yan, kung ikukumpara pa rin sa tao pagdating sa aspeto or sa usaping katapatan, alam na po natin yun. Wala. Talo tayo. Mababa. Minsan wala pa talaga. Minsan talagang hindi talaga tapat. Pero ang ating Panginoon, sa dalawang talata na ito, makikita po natin yung kanyang likas na pag-ibig, yung likas na kanyang habag na hindi na nauubos o walang hanggan. At yung kanyang katapatan po ay hindi matatawaran talaga. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. No?
Ngayon po, bago po tayo dumating sa verse 22 and 23, tignan muna po natin yung mga nauna. Hindi naman actually lahat ng nauna, pero ilan sa mga nauna, kasi po sa pagbasa ng Biblia, napakahalaga po na tignan natin yung mga nauna o yung mga sinundan bago yung talata mismo, tapos tignan din natin yung mga sumunod. Pero dito po, tignan na lang natin muna yung mga nauna. Verse 22-23 tayo, tignan po natin yung 18. No? Kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Tandaan po ninyo, si Jeremiah ay tao na napakadami niyang pinagdaanan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Umabot po siya sa punto. Sa verse 18 na sinasabi niya na yung lakas niya at yung pag-asa niya kay Yahweh ay halos talagang naubos na. No? Babasahin ko po, no? Kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. No? Sa kanya na mismo nanggaling yung salitang ako'y kabiguan. Lagi ko itong inaalala at ako'y labis na napipighati. Pero ito po yung napakahalaga. Napakaganda po ng sumunod sa verse 20. Sabi dito sa 21, gayunmay nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. Alam niyo yun? No? When verse 18, he almost gave up. Wala na siyang lakas, wala na siyang pag-asa kay Yahweh. Pero sa pagdating sa verse 21, na-refresh. Naalala niya yung mga nagdaang katapatan ni Yahweh, yung mga nagdaang kabutihan, mga nagdaang pag-ibig ni Yahweh. Kaya sabi niya, pag naalala ko ito, naalala ko sa aking isip. Oh? Nanunumbalik yung kanyang pag-asa. Samantalang kanina sabi niya, halos o nawala na nga yung lakas at ang kanyang pag-asa. Ngayon po dito papasok, nung sinabi niyang naaalala ko, nanunumbalik ito sa aking isip, kapag naaalala ko na ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw. Pag naaalala niya na ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw. Yung kanyang kahabagan ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay dakila. Mga kapatid, ito pong Lamentations. Sabi ko nga po sa inyo, sinulat po ito ni Jeremiah sa kasalukuyang panahon na hirap ang kanyang kalooban. Tayo siguro kung magsusulat tayo o magbibigkas tayo ng mga katapatan ng Panginoon, di ba, pag nagsishare tayo sa prayer meeting, yung mga papuri natin sa Panginoon, maaaring ito yung mga time na okay tayo. Okay ang lahat sa atin, pero si Jeremiah po mga kapatid, nung sinulat niya itong mga talata na ito, nasa hindi siya magandang sitwasyon. Nasa hindi magandang kalagayan ang kanyang bayan. Pero saan siya nakatingin? Nakatingin po siya sa ating Panginoon. Sa pag-ibig, sa habag, at katapatan ng Diyos. Ang Panginoon po ay matapat po siya. Pagdidisiplina po yung ginawa niya sa Israel. Alam niyo yun? 70 years po silang sinakop ng Babylonia. Itong pangyayari na ito, 70 taon. Pero alam niyo po ba, ang likas po ng ating Panginoon kahit siya ay nagtutuwid, siya ay nangdidisiplina, siya ay namamalo. Hindi po mawawala doon yung kanyang likas na nagre-restore. Nagpapanumbalik. Isa pong perfect example po nito ay si Pedro. Tandaan po natin ang Panginoong Jesus bago siya ipako sa krus. Nung siya ay on trial sa mga punong pari. Anong ginawa ni Pedro? 3 beses niyang itinatwa ang Panginoong Jesus. Kung minsan kung tayo isipin natin, bakit nagawa ni Pedro yun? Kung ako yun, hindi ko magagawa yun. Pero nagawa po ni Pedro. Pero dahil nga po ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay matapat, si Pedro ay hindi nanatiling outcast, hindi po siya nanatiling guilty doon sa kanyang pagtatwa sa ating Panginoong Jesus. Anong ginawa ni Jesus Christ sa kanya sa chapter 21, hindi ako nagkakamali, ng John, ni-restore po siya.
sa kanyang kalagayan bilang alagad. Sabi ko, tinanong pa nga siya ni Jesus Christ eh, Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo ang aking mga tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Alagaan mo ang aking mga tupa. Pedro, mahal mo ba ako? Alagaan, pakainin mo ang aking mga tupa. Pagkatapos ng Panginoon, alam niyo naman kung mahal ko kayo. O sige, sumunod ka sa akin. So, dito po mga kapatid, pinakikita po, ganun na lang po talaga ang ating Diyos, ang ating Panginoon, bagamat minsan nagdidisiplina siya. Ito yung pinaranas niya sa Israel. Pero after 70 years po, nagpanumbalik naman po sila. Gayon din po si Peter at gayon din po hanggang sa kasalukuyan. Okay? Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 4, pagdating po sa habag at pag-ibig, no? Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ito'y nakasulat sa Bagong Tipan. Sinulat ni Apostol Pablo ang kanyang pagkilala sa likas ng Diyos na mahabagin at ang kanyang likas na pag-ibig. Para saan? Para sa atin. Sabi naman po sa Hebreo chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Biblical po yung mga pangangatwiran ng magulang, pag ikaw anak ay napalo, mahal ka ng iyong magulang. Ito'y para sa iyong ikabubuti. Nung bata po tayo, hindi natin maintindihan bakit ako pinalo, ang sakit-sakit. Sasabihin, mahal ako, ba't ako sinaktan? Biblical po yun. Ang Diyos po, ginagawa din po yun. At yun po yung nararapat para maitama yung ating pagkakamali. No? For the Lord disciplines the one He loves, chastises every son whom He receives. Next. Ayun po, tayo pong mga tao, likas po natin ay sabihin na nating makakalimutin. Sino ba naman ang hindi makakalimutin? Ultimo yung mga panahon na naging matapat ang Diyos sa atin. Ultimo yung mga panahon na tumutugon ang ating Diyos sa ating mga panalangin. Dumarating sa punto na nakakalimot tayo dyan. At nangyayari sa buhay natin na hindi tayo nagiging tapat sa Kanya. Nakakagawa tayo ng mga mali. Kaya nga ang iba ang tendency, pagka nakita nilang may mali sila, nakita nilang guilty sila, ang nangyayari lumalayo sa Panginoon. Hindi po ganun dapat. All the more na nagkakamali ka, all the more na may nagagawa kang labag sa kalooban ng Panginoon. Titignan na lang po natin si Pedro at saka si Judas. Si Pedro nagbalik. Si Judas, hindi. Ang ginawa niya, nagpatiwakal na lang siya. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 4, verse 15 and 16, ang ating pinakapurong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Bakit? Kasi siya'y naging tao din. Alam niya ang kahinaan ng mga tao. Nauunawaan niya po tayong lahat. Kaya nga yun yung kanyang likas eh. Pag-ibig, habag, at matapat. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Tayo, alam na natin yun. Pero ang Panginoong Hesus, hindi po siya nagkasala. Kaya, ito yung instruction ng sumulat ng Hebreo. Kaya, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Alam nyo, lagi po yan kasama yung description na mahabagin, merciful God. Huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala sa panahon na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sabi ko nga po kanina, kung kino-compare po natin yung ating kalagayan mga tao pagdating sa pag-ibig, pagdating sa habag, pagdating sa katapatan, walang-wala po tayo. Pero lagi po mga kapatid, gaya ni Jeremias o ni Jeremiah, na halos naubos na, talagang wala na siyang lakas at yung pag-asa niya kay Yahweh na wala. Pero hindi niya nakalimutan. Lagi niyang inaalala.
na gayon na lang talaga yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ni Yahweh para sa atin. Hindi ito nagmamaliw. Di ba tayo mga tao? Halimbawa na lang sa habag, no? Pag tayo nagkamali sa Diyos, nakahanda siyang magpatawad. Nakalagay po sa Bible yun. Tayo po ba? May limitasyon tayo. Isa na lang. Sige, isa na lang. Gawin mo pa. Tayo may ganun tayo, di ba? Last na yan. Pero sa Panginoon, hindi. They are new every morning. Ang bayan po ng Israel, titignan po natin sa Book of Exodus. Ito po ay nakatala sa Biblia ng kanilang mga pinagagawa. No? Exodus pa lang, lalo na po sa Judges. No? Sa Judges po, sila ay naging mapayapa ang buhay. Tapos ang nangyari, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Pinahirapan sila dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng mananakop. Umiyak sila sa Diyos. Ang Diyos nagpadala ng hukom para tumulong sa kanila. Nung naging payapa na ulit ang lahat, sumamba na naman sila sa Diyos-Diyosan. Yun yung naging cycle. Nagsawa ba ang Diyos na magpatawad sa kanila? Nagsawa ba ang Diyos na tulungan sila, na iligtas sila sa mga mananakop? Hindi. Yun po kasi yung kabutihan ng Panginoon. At yung kanya pong habag na tinatanggap po natin, ay hindi po natin ito inahanin. O hindi dahil may ginawa tayo, kaya po niya tayo kahabagan. Hindi po. Ito po ay dahil sa kanyang likas. Lord, pag-gising ko kanina umaga, nag-devotion ako. Nag-share pa nga ako sa mga friends ko eh. Niligay ko pa sa newsfeed ko eh. Dapat papaboran mo ako. Hindi po ganun yun. Kapatid, wala po tayong kayang gawin para makakuha ng pabor sa Panginoon. Ito po ay likas niya. Pag-ibig, habag, at siya'y tunay na matapat. Unconditional po. Kung yung pag-ibig niya unconditional, yung pagbibigay po niyang habag ay unconditional din. Hindi dahil sa iyong kalagayan, hindi dahil sa iyong ginawa. Sabi nga God cannot be bribed. Lord, nangangako ako, ganitong gagawin ko kapag binibigyan mo ako, Lord, ganitong gagawin ko, blah, blah, blah. Hindi po. Does not work that way. Ang likas po ng Diyos ay pag-ibig. At ang kanyang kahabagan, they are new every morning. Great is His faithfulness. Sabi dun sa sulat ni Paul kay Timothy, di ba? Kahit na tayo ay nagiging hindi matapat, sabi ni Paul, siya ay nananatiling tapat. Dahil yun ang kanyang likas. Each new day, nare-reset, each morning, they are new. They are fresh. Yung kanyang ginagawa na pagtutuwid o nangyari sa Israel, nangyayari din sa atin. May kasunod po ito na restoration, pagpapanumbalik. Lumang tipang Old Testament times, saksi si Jeremiah sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Saksi si Jeremiah sa habag ng Panginoon na walang katapusan. At saksi din siya sa katapatan ng Panginoon. Ang dami niyang pinagdaanan. Ang dami niyang hirap na pinagdaanan. Yet, nagagawa pa rin niyang sabihin, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. Even sa Old Testament, yung mga tao siyang ginamit na nakita kung gaano siya katapat, gaano siya mapagmahal, gaano yung kanyang habag. Hanggang sa kasalukuyang panahon, hanggang sa araw na ito sa ating mga buhay. Umiiral yung kanyang likas.
love, mercy, and faithfulness. Dahil kung ito'y natapos lang sa panahon ng mga Israelita sa Old Testament, wala sa atin maliligtas. Pero dahil mahal po tayo ng Panginoon, tayo tumanggap ng biyaya. Tayo ay niligtas. Tumanggap tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang pangakong buhay na walang hanggan sa kung sino mang sasampalataya sa Kanya. It's a miracle sa kasalukuyang panahon. Kaya po yung pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw, hanggang sa mga darating pang panahon, mananatiling ganon yung Kanyang pag-ibig. Tunay na hindi ito magmamaliw. Tayo na mga Kristiyano, tayo na sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas natin at Panginoon ng ating buhay. Meron na nga tayong personal na relasyon, meron tayong katiyakan, na meron tayong buhay na walang hanggan. Pero dumarating pa rin sa punto na tayo'y lumalayo. Dahil nalilin lang tayo na kasinungalingan ng kalaban. Guilty ka. Hindi ka kagamit-gamit sa Diyos. Ganito ka, ganyan ka. Lumayo ka muna. O lumayo ka na sa Kanya. Nangyayari po yan sa kasalukuyan panahon ng buhay natin. Pero tandaan po natin, yung Kanyang pag-ibig ay hindi nagmamahal. Hindi ito magmamahal. Ang sabi dun sa Exodus, yun niya, basahin natin Exodus chapter 34. Ito po ay sinabi ni Moises sa Panginoon. Siya yung maapila. Ginamit ito ni Moises nung may pagkakataon na talagang yung mga Israelita ay sobra na yung mga ginagawa. Reklamo rito, reklamo doon. Kasalanan dito, kasalanan doon. Sampa sa Diyos-Diyosan. Lumapit siya kay Yahweh. Ginamit niya itong mga talata na ito. Ang sabi niya, basahin ko na yung buo, verse 6 and 7. No? Exodus 34. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Hindi ko na sinama dito yung hindi ko pinapalagpas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Pero ito po ay pangako ng Diyos na yung Kanyang katapatan ay mananatili. Nakahanda siyang magpatawad. At patuloy niya ipadarama ang Kanyang pag-ibig. Mga kapatid, marami pang araw na darating. Hindi natin alam kung ano ang meron sa mga darating na araw. Maaaring yung mga araw na susunod nito ay punong-puno na ng hirap, kapighatian, problema, tiisin, pagsubok. Tandaan po natin, pagtiwalaan po natin yung katapatan ng Panginoon sa lahat ng araw na darating. Each new day, each morning, they are new. Yung Kanyang mercy, yung Kanyang habag. Sa ating paglakad po, sa mga darating pa na araw, pinakamabuti natin gawin ay pagkatiwalaan natin siya. Ito pong pandemya na ito, mga kapatid, isang malaking pagsubok sa lahat. Pero tignan po natin, March 15 nang nag-lockdown. Magma-March 15 na ulit. Hindi ba tayo iningatan ng Panginoon? Hindi ba niya binigay yung mga pangangailangan natin? Kung tayo lang, wala tayong kakayanan. Halimbawa na lang, mga kapatid, ang Diyos gumamit ng mga tao
Kaya nung pagpasok ng lockdown, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nawalan ng hanap buhay. Pero kumilos ang Diyos sa buhay natin. Isang ginamit niyang halimbawa o isang ginamit niyang pagpapala. Linggo-linggo, tumatanggap po tayo ng ayuda. Bukod pa yung binibigay ni Mayora, bukod yung binibigay ng barangay, ang Panginoon nagbibigay po sa atin weekly. Sana naaalala ninyo. Weekly po nagpapadala siya sa atin. Maibahagi sa mga kapatid kasi lahat may pangangailangan. Hindi po ito dahil sa ginagawa natin, kundi ito po ay dahil sa kanyang katapatan. Maganda po mga kapatid sa buhay po natin, gaya ni Jeremiah. Huwag po tayong mahiya na umiyak or magreklamo or magdalamhati sa Panginoon. Sabi nga nila kapag may isang namatayan daw, kung gusto mo i-comfort, huwag mo sasabihin, okay lang yan. Hindi. May you grieve well. Sige, magdalamhati ka. Pero si Jeremiah, ganito yung pinagdaanan niya. Oo, nagdalamhati siya. Sumuko na siya Pero, nandito yung alam niyang katapatan ng Panginoon na hindi nagmamaliw. Kaya kahit kabiguan man siya sa mata ng mga tao, siya ay naging tagumpay sa mata ng Diyos dahil sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang pagsunod, sa pananatili niya, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ito po yung iniiwan sa ating lahat. Hindi lamang po sa akin. Ito iniiwan po sa ating lahat. Ang kanyang pag-ibig ay tunay na hindi nagmamaliw.